Ito po, pakinggan po natin yung interview kay Pangulong Marcos Jr. Dito kanya sinasabi na hindi naman totally kanyang pinipigilan ng congressman at senado tungkol dun sa impeachment at kanyang inuunawa pa nga na trabaho ito ng kongreso at senado. Kasi meron ngayong pinapalabas na mga balita, lalo na po yung mga siguro ay pro-Duterte, na bakit ito magkakaroon ng impeachment ay mismo si Pangulong Marcos ayaw ng impeachment. Sandali, ito liwanagin natin inyong pakinggan ang sagot ng Pangulo sa interview. Kasi mahalaga na hindi ho nakakalituhan. Dahil kailangan natin yung mga tao maliwanagan, hindi nalilinlang. Another political chaos. Yan, pakinggan po natin. I don't think so. But, the legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. It's nasa kanila yan mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Yeah. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Ayan. So, yan, malinaw Ang sinasabi ng Pangulo, lahat ng kaibigan niya o kakampi niya, kasamahan niya sa Kongreso, o sino man yan, hindi nag-file ng impeachment. Yan yung sinasabi ko dun sa unang mga topic ko na iba ang nag-file, iba yung nag-endorse. Kasi ganun po ang proseso, hindi kasi alam ng marami yun. Akala nila at ang congressman nag-endorse complainant din. Hindi po magkaiba yun. So ang sinasabi ng Pangulo, yung mga kaibigan niya sa Kongreso, maaaring nag-endorse lang pero hindi complainant. Para bang halimbawa, magkaibigan tayo. Lumapit sa atin yung kaibigan natin, pare, tulungan mo ako. Kailangan kong mag-file ng kaso o magreklamo sa pulis. O di sige, samahan kita, i-endorse kita sa pulis para imbestigahan yung kaso mo. O, hindi ako complainant, in-endorse lang kita. Ang complainant, yung sinamahan mo doon sa pulis para isumbong yung kanyang reklamo. Yun yung magkaiba. Ganyan yan Ang principal, yung complainant. Kasi siya ang biktima. Itong nag-endorse o sumuporta, nag-endorse lang yan. Hindi niya, itong nag-endorse, wala siyang pananagutan, nag-endorse lang siya. Yung complainant, ang may pananagutan, patunayan yung kanyang allegation, yung kanyang sumbong. Kaya yung sinasabi ng Pangulo ang linaw, ni isa kahit sino doon sa mga kasamahan ko sa Kongreso o kasama ko sa Kongreso, hindi siya complainant. Sila ay nag-endorse lang. Magkaiba yun. Katulad ng kanyang anak. Ngayon, hindi natin alam si Sandro Marcos ay pumirma as endorser ng article of impeachment. Siya ba ay pumirma as complainant? Magkaiba po yan So, yun ang sinasabi ng Pangulo. Wala siyang control dyan. Kasi dati siyang congressman, dati siyang senador, alam niya yung proseso. Kailangan tuloy-tuloy. Ituloy lang ang proseso. Hindi sasapawan. Hindi pagbabawalan po ni Pangulong Marcos ang Kongreso at Senado na itigil ang impeachment. Kasi yan ay hindi niya trabaho. Ang kanya rito ay yung kanyang posisyon na ang tingin niya hindi kailangan, pero gagawin ng Kongreso at Senado, wala siyang magagawa niya. Hindi niya pwedeng diktahan. In other words, ang legislator, yung co-equal, yung separation of power ng executive, ng legislator, ng Kongreso, nire-respeto ng Pangulo. Mataas kasi yung level ng paliwanag dyan. Professional approach, professional leadership ang style ng Pangulo. Hindi bara-bara.
Nirespeto na niya ang congressman-elect bilang endorser, complainant, prosecutor. Nirespeto niya ang senator-elect bilang senator judge. At nirespeto rin niya yung saligang batas, impeachment process under 19th Constitution or saligang batas. Ang linaw-linaw naman ang paliwanag ng Pangulo, minamali lang ng iba. At inaangguluhan, o bakit nyo itutuloy ang impeachment ay ayaw ng Pangulo. Wow! Hindi po ganon ang gustong palabasin ng Pangulo. At hindi niya sasapawan ang kapangyarihan ng iba sa ating pamahalaan. Yun ang malinaw. Okay? Well, sa ibang issue naman, related din po ito sa ating Pangulo. No condition talaga. Wala daw pong kondisyon ang kanyang sinusulong na reconciliation. Pagkakaisa, pagtutulungan para sa bayan. Walang kondisyon yan. Hindi daw pwede na ang kondisyon o magkondisyon ang mga sektor na sasali sa reconciliation. Kung yung magagunita, pumutok na ang mga balita noong araw pa, noong nakaraan pa, na ang kondisyon ng mga dila, ng mga maka-Duterte, palayain si Duterte, itigil ang impeachment. No condition ang reconciliation. At tama po yun. Kasi kung may kondisyon ng reconciliation, politika lang yan. Propaganda lang. Kasi ako naniniwala, personal kong paniniwala ito, at opinion ko bilang traditional media at political blogger, mga kaibigan, ang reconciliation dapat voluntary. Nasa puso natin. Pagmamahal, malasakit, para sa bayan. Hindi pwedeng reconciliation ay may kapalit, may kabayaran. Di ba? Kung totoong Pilipino ka, nagmamalasakit ka at may pagmamahal sa bayan, dapat walang kapalit, dapat sakripisyo, pagmamalasakit, pagmamahal sa bayan. Dapat ganon. Pero kung sasama ka sa pagkakaisa, reconciliation, pero may nagdidemand ka, anong klase yun? Tapos pag hindi ibinigay yung demand mo, hindi ka nasasama, anong klaseng paglilingkod sa bayan? Dapat ang reconciliation at pagmamahal sa bayan, isakripisyo ang lahat. Especially, huwag sagasaan ng batas. Kaya, di ba sinabi ng Malacanang, ang reconciliation ng ating Pangulong Marcos na ini-offer ay hindi lalabag sa batas. Kasi pag may kondisyon, lalabag sa batas yun. Isipin mo kondisyon, ilabas si Pangulong Marcos, Pangulong Duterte, ay nandoon sa Netherlands. Wala namang jurisdiction ng Philippine government sa ICC. Labag sa batas yun. Ipatigil ang impeachment, kahit na ang impeachment process under 1987 Constitution, pag pinatigil ang Malacanang dahil may reconciliation, labag sa batas yun. Di ba ganun kasimple lang? So, hindi man ako nagmamagaling, huwag kayong magagalit, nagpapakatotoo lang. Kasi ang akin po sinasabi, analysis, interpretation at opinion mula sa puso ko at mula sa katotohanan. Binabasa ko lang at pinarinig ko sa inyo. Salamat po sa naniniwala. Salamat din doon sa hindi. Pero doon sa mga below the belt ng reaksyon at kung ano-ano pang malayo at suntok sa buwan, kasing itim ng sabaw ng puset ang mga paniniwala. Huwag na natin pansinin yan. Tatanda tayo dyan. Please like, share, subscribe kung hindi pa sa aking mga channel. Ito, MA Pinoy TV at yung isang channel ko, Mike Abe, Opinions